Tayo pong manalangin, Panginoon, muli kaming nagsasama-sama, nagpapasalamat, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Dalangin namin, O Father God, na sa pag-aaral po namin ninyo pong mga salita, patuloy na malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka po namin, Panginoon, at yung mga salita na aming napapakinggan magkaroon ng kapangyarihan ng buhay sa bawat isa po sa amin, Lord God. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, sa inyong nga pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, Finding Enduring Joy in Christ. Kukuhanin po natin yung ating text sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. So again, Finding Enduring Joy. So yung keyword natin dito, enduring joy, at paano po natin makukuha ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya ng ating relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung term enduring joy, di ba minsan, kapag may mga hindi magaganda nangyayari sa ating buhay, napakahirap for us to become joyful. Pero gusto natin turuan ng bawat isa tonight na dahil tayo po ay na kay Kristo na, dapat patuloy po tayong nananatiling joyful in His presence. Sabi nga ng ating main verse tonight, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So malino sinabi ng verse, lagi daw po tayo dapat masaya. Always. Kasi regardless of our situation in life, kung tayo po ay nagtagumpay sa buhay, katulad nga ng mga gumraduate, again, congratulations sa mga nakipagtapos, ayan. Pero may mga pagkakataon na meron tayong brokenheartedness, 'di ba? Meron tayong mga kabiguan sa buhay, meron tayong sakit at karamdaman. Sabi dito, rejoice always. And then pray continually. So, hindi lang po tayo dapat nananalangin every time na kailangan natin ng Diyos kasi meron tayong pangangailangan sa Kanya or meron tayong problema. Pero even yung mga achievements natin, dapat binabalik po natin yun sa Panginoon. Sabi nga, give thanks in all circumstances. Kahit minsan yung mga hindi magaganda nangyari sa buhay natin, pinagpapasalamat natin sa Lord kasi naniniwala tayo na all-knowing ang Lord. Meron siyang magandang plano sa bawat isa po sa atin na minsan dumadaan tayo sa ganyan mga pagsubok ng buhay kasi may tinuturo ang Lord sa atin. At lalong tumatatag yung ating pananampalataya sa Kanya. So for this is God's will for us in Christ Jesus. Kalooban po yun ng Lord na tayong Kanya mga anak, lagi tayong maligaya, tayong Kanyang mga anak, mga prayerful Christians at patuloy na nagpapasalamat sa Kanya regardless of our situations or circumstances in life. Sabi sa Tagalog, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Again, as Christians, as believers of the Lord Jesus Christ, these are the characteristics that we should have. Dapat tayo po ay patuloy na maligaya in His presence, patuloy tayong nananalangin sa Kanya, at patuloy tayong nagpapasalamat sa Kanya regardless of our situation in life. So sa ating introduction, joy is a profound and central theme in the Christian faith. Kung maalala nga natin, 'di ba, yung fruit of the Holy Spirit kasama dun yung joy, reflecting a deep-seated happiness and contentment that is rooted in a relationship with God. So yung palang joy na tinutukoy dito, since eternal to, pang walang hanggan, nakukuha pala natin ito dahil sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya siya permanent. Hindi siya katulad ng happiness lang na halimbawa may nangyari magandang pangyayari sa buhay mo, then after noon, 'di ba, hindi ka na uli masaya. Pero yung kaligayahan na ino-offer ng Lord, eternal yun. So nag-extend yun, hindi lang natin siya na-experience here on earth, but even in the eternal life. Unlike fleeting happiness, dependent on circumstances. 'Di ba? Katulad ko, nung kami nag-Macau China trip, syempre masaya kami doon. Pero after noon, so wala na kasi nakadepende siya sa circumstances. Ganon din sa mga nagsipagtapos sa pag-aaral. So on the day of your graduation, andun yung happiness. Pero after that graduation day, so wala na. Pero yung joy na in-offer ng Lord, everlasting po yun. True joy persists through trials and tribulations. Tindi, no? Kasi ganun yung joy. Pag sinabing mayroon tayong joy sa Panginoon, kahit na kung anong sitwasyon mo sa buhay,
may kabigatan ka sa buhay, may problema ka sa finances mo, may problema ka sa emotions mo, 'di ba? Meron kang sakit at karamdaman, 'di ba? So pero still in spite of the trials and tribulations, maligaya pa rin tayo. Ang keyword, bakit tayo maligaya? Because it is founded on the unchanging love and grace of Jesus Christ. Ito yung maganda. Sabi ko sa inyo, may mga nakakausap ako, kino-comfort natin, na all of a sudden na fall out yung mahal niya sa buhay for a decade. 'Di ba? Kasi ang tao, talagang nagbabago tayo. Hindi katulad ng Diyos, ang Diyos natin, hindi siya nagbabago. Tapat ang Diyos. Our Lord is a faithful God. Yung pag-ibig ng Lord sa atin, hindi nagbabago. Yung biyaya ng Lord sa atin, always available. So, kung ang Lord pala ay constant, sinong nagbabago? So, tayo po yun, 'di ba? So, minsan, hindi na tayo lumalapit sa Panginoon, minsan nakakalimutan na natin ang Lord. Kaya nga minsan maganda pa na may mga pagsubok tayo sa buhay 'di ba? Kasi kapag may mga problema tayo, the more na lumalapit tayo sa Lord. Pero kapag lahat ng pangangailangan natin na provide ng Panginoon, wala na tayong any need or concern, 'di ba? Hindi na lumalapit sa Panginoon. So tandaan po natin, the joy always persists even in spite of trials and tribulations. At yan po ay naka-found, naka-anchor dun sa hindi nagbabago, hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos, unconditional love ng Lord sa bawat isa po sa atin because of His grace. Kaya ako sinabing unconditional love, minsan kasi gusto natin na ayusin muna ang sarili natin bago lumapit sa Panginoon. Hindi po. Kasi ang Lord hindi naman niya talaga titingnan yung mga mali nating nagawa. Nakatingin siya doon sa pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Kaya ang dapat lang natin gawin, tanggapin yung ino-offer na love, na grace ng ating Panginoon para ma-experience natin yung true joy. In biblical times, joy was often expressed in the context of significant religious events and encounters with God. So in the Old Testament, joy is seen in the celebration of festivals. Kasi po yung mga Israelites during that time, meron silang Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan. Doon sa kaban ng tipan, nasa loob noon yung Ten Commandments, andun yung rod ni Aaron, andun yung manna, ayan. And then lagi silang may mga festival. Kasi nga, pag nasa kanila yung Ark of the Covenant, yung banal na tipan, nagtatagumpay sila sa kanilang mga labanan. So, andun yung lagi nilang kaligayan every time na nagtatagumpay sila and the fulfillment of God's promises. In the New Testament, sa kapanahunan po natin, joy becomes closely associated with the person and work of Jesus Christ, His birth, His resurrection, and the hope of eternal life. So, ibig sabihin, di ba, nung tinanggap natin si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, nanirahan na siya sa puso't kalooban natin, di ba? So, therefore, meron na rin tayong buhay na walang hanggan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, and then may enjoy natin yung life after death. Kaya meron tayong joy. Yung joy na pinag-uusapan po natin ngayon, yung joy na ino-offer ng ating Panginoon. At nasa atin na po yan lahat. Kasi lahat tayo, believers na ng ating Panginoong Heso Kristo. So, 3 points lang ang gusto kong ituro sa atin tonight. Point number 1, joy in God's presence. Again, gusto kong emphasize, kung meron kang hanapin na kaligayahan, hanapin mo yun sa presensya ng Lord. Dapat sa oras na ito, di ba, umatin tayo ng Bible study tonight, hindi tayo na-compel, hindi tayo napilitan, pero maligaya tayo na nasa presensya tayo ng Panginoon. Maligaya tayo na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagpupuri, sumasamba, nananalangin. So, ang example nito biblically, yung shepherds at Jesus Christ's birth na mababasa po natin sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. The shepherds experienced great joy when the angel announced the birth of Jesus Christ. They were filled with awe and rejoiced as they visited the newborn Messiah, praising God for the good news of great joy for all the people. This joy came from being in the presence of God and witnessing His fulfillment of the promise of salvation. Di ba dito yung shepherds, naging maligaya sila nung in-announce ng angel of God na isinilang na ang ating Panginoong Heso Kristo. And then syempre nung nakita nila talaga si baby Jesus, ayan, so sila po ay nagpuri, sumamba sa ating Panginoon. Yung joy na na-experience nila ay nanggaling dun sa presensya ng Diyos. Nakita nila na yung pangako ng Lord ng kaligtasan through the Lord Jesus Christ ay naganap at nangyari na po. So ito po yon, ito yung situation. So tayo, wala na tayong hinihintay na Messiah. Ang hinihintay natin, yes, we're waiting for second coming, pero regardless kung abutan tayo ng second coming or not,
alam natin na ligtas na tayo kasi niligtas na tayo ni Jesus. Napako na siya sa krus 2,000 years ago at tinanggap na natin siya na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Therefore, dapat ando na yung kaligayahan kasi the presence of God is already with us. Remember, our body is a temple of the Holy Spirit. Nananahan na po sa atin ang banal na spirito. Yung point number 2 natin, joy in belief and love for Christ. Yan. So dapat maligaya ka na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, na tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Kasi ang Lord ang unang nagmahal sa bawat isa po sa atin. We are already saved, we are already predestined. Tayo po ay pinili na ng Lord sa simula't simula pa. Example nito yung believer's joy in 1 Peter chapter 1 verse 8. Peter writes to the early Christians, acknowledging their joy despite not having seen Jesus Christ physically. Their faith and love for Christ filled them with an inexpressible and glorious joy. So this joy is a direct result of their belief and relationship with the risen Lord, transcending their trials and sufferings. So basahin po natin yung verse na ito. Sabi nga ng 1 Peter 1:8, though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, you believe in Him and rejoice with an expressible and glorious joy. So tayo, kung tatanungin natin ang isa't isa, hindi naman talaga natin physically nakita ang ating Panginoong Heso Kristo, di ba? Pero sabi nga tayo, naniniwala tayo sa mga bagay na ating inaasahan. Yun yung faith. Hindi pa natin siya talaga nakikita in the physical, pero naniniwala tayo kasi nararamdaman natin yung presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo katulad nung science na to see is to believe. So kaya kahit hindi pa natin siya nakikita, mahal natin ang Diyos. Though hindi pa natin siya nakikita ngayon, naniniwala tayo sa Kanya. At naninirahan sa atin yung kaligayahan na ino-offer ng ating Panginoon. So there's a reason for us na maging maligaya and there's a reason for us na maging hopeful. Sandaan natin, sabi nga, laging merong pag-asa. Habang may buhay, merong pag-asa. Yung third point po natin tonight, joy in obedience and gratitude. So sana, 'di ba, obedience ibig sabihin pagsunod. Hindi naman tayo binabatasan ng Lord 'di ba? So again, meron tayong free will. Tayo, sana sa pagsunod natin sa kalooban ng Lord, pagtanaw natin ng utang na loob sa kagandahang loob ng Diyos, andun yung kaligayahan. Hindi napipilitan tayo, 'di ba? So, ang biblical example nito yung nga yung binasa nating verse kanina, rejoicing always sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Paul exhorts the Thessalonians to rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. So yung passage na binasa po natin earlier highlights that the joy that comes from a life of obedience to God's will marked by a constant prayer and gratitude. This joy is not circumstantial but is rooted in a disciplined and thankful heart that trusts in God's sovereignty. So pag sinabing God's sovereignty, tandaan mo, the Lord is always in control. 'Di ba? Lalo na yung mga bagay na out of control na talaga tayo, 'di ba? So, all you have to do is to keep trusting the Lord. Ipasa Diyos mo 'yon. May mga bagay na hindi mo na talaga kayang gawin, wala kang control over that, pero dapat naniniwala ka na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, all-powerful God, all-knowing God, and is always in control. Kahit na piling mo wala ng pag-asa, parang wala ng direksyon, pero yung Lord pa rin ang magbibigay po sa atin ng clarity. Kaya ang issue dyan is the trust. Dapat patuloy lang tayong nagtitiwala, patuloy lang tayong nananatili sa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga dito, rejoice evermore, pray without ceasing. Yan, kahit na halimbawa, ba't ganun, ang dami ko ng mga prayer na ginawa, wala pa rin nangyayari. Sabi dito, walang patid, manalangin ka ng manalangin. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So yung conclusion po natin tonight, tandaan mo that joy is an integral part of the Christian life. 'Di ba? Syempre, nakakalungkot naman na Kristiyano tayo pero hindi nakikita sa atin yung joy na nanggagaling sa Panginoon. Kasi nga yung joy na ito, it is deeply rooted in the presence of God. Faith in Jesus Christ and a heart of gratitude and obedience. Unlike temporary happiness, Christian joy is enduring and transformative. 'Di ba? Nag-endure. Kasi pag sinabi nag-endure regardless of the situations in life. And then,
Dahil nag-i-endure tayo, patuloy nating ini-endure kung ano man yung mga trials, mga challenges in life, nata-transform tayo, nagkakaroon tayo ng renewal of our mind, reflecting the eternal hope and love that is found in Christ Jesus. So how are we going to apply kung ano po yung natutunan po natin tonight, yung joy na ino-offer ng Lord sa bawat isa po sa atin? Number one, spend time in God's presence. Alam nyo, napakahalaga nito, lalo na in your quiet time. Parang it's just you and Jesus Christ alone. Mahalaga na na-attend tayo ng mga Bible study, 'di ba? Kasi nakikinig tayo, uma-attend tayo ng mga fellowships, nag-worship tayo sa Panginoon all together, we do attend prayer meetings. Mahalaga po 'yon. Pero mahalaga na you also spend time with the Lord. It's just you and Jesus Christ alone. Kasi marami talagang ire-reveal sa iyo ang Lord personally. Personally, mangungusap sa iyo ang Panginoon. So, kailangan meron tayong regular time to worship the Lord. So, pwedeng habang naliligo ka, before you sleep, or paggising mo sa umaga, or even habang nasa biyahe ka, naka-headset ka, 'di ba? So, pwede ka naman mag-worship sa Panginoon. We do pray, dapat nananalangin tayo. At syempre, more than worshiping the Lord, umaawit tayo para sa Kanya or nakikinig tayo ng mga Christian songs, nananalangin tayo, kailangan hinihimay-himay din natin ang salita ng Diyos. Kasing salita ng Diyos, yun yung food for the soul. Yung ating spirito, kailangan din niyang kumain. 'Di ba? Ang pagkain niyan, syempre, walang iba kundi yung salita ng Diyos. So habang inaaral mo yung salita ng Diyos, minimeditate mo, nininilay-nilay mo, eventually, ma-apply mo yan sa buhay mo. It helps us to experience the joy that comes from being close to Him. Actually, kagabi lang, nung pauwi ako, kasi nag-commute lang ako from MOA, actually na-bless ako kasi nung nasa bus ako, nakakatuwa yung isang babae, bata pa siya actually, then nagpi-preach siya ng Word of God, from Pentecostal church siya. Ayan, so nakaka-bless na yung mga ganong tao ginagamit ng Lord kahit na may mga tao dun sa bus na hindi maaring nakikinig kasi akala nila after sharing the gospel, merong kapalit na monetary amount, 'di ba? Pero kita ko na andun yung kanyang commitment to share the gospel. So, dapat ganun tayo. Hindi naman kailangan natatayo ka rin sa unang to preach the gospel, pero kailangan you worship the Lord also, you do pray, you meditate the word of God. Pangalawa, we have to strengthen our faith. Ito medyo challenging yung pangalawa. Kasi halimbawa, pastor, ginagawa ko na naman po yung item number 1, nag-worship ako, nagpe-pray ako, nagme-meditate ako. Pero bakit ganun po? Ang dami ko pa rin problema sa buhay, ang dami ko pa rin challenges in life. Tandaan mo, hindi naman nangako sa atin ng Panginoon, even the church, na kapag na-born again ka na, hindi ka na magkakaroon ng problema, 'di ba? So, pero take heart, sabi nga ng Panginoon, napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. So, we have to strengthen our faith. So, paano mangyayari yun? You have to deepen our relationship with Jesus Christ through discipleship. So, more than just attending the church, dapat nagpapaturo tayo, nagpapadisciple tayo, nagpapalago tayo sa Panginoon. So, we can experience the inexpressible joy that Peter describes dun sa verse. So, yung discipleship kasi is towards spiritual maturity na. Na ito, hindi lang ikaw yung napi-feed. Then eventually, ikaw na yung gagamitin ng Lord to feed the message of God to other people as well. And then, syempre, habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon in our journey, dapat we practice gratitude. Kaya nga mahalaga meron tayong gratitude journal. Ayan, ako before kasi ang dami ko nang nasulat sa notebook. I think more than 7 notebooks na puno ko in my daily devotions. And then inanumberan ko pa yun before devotion number 1,000 plus ganyan. So alam nyo maganda rin siyang i-practice. Kasi makikita mo doon, you will realize na ganun palang ginawa ng Lord sa akin 7 years ago, 10 years ago. Kaya sa Facebook, 'di ba, merong memories. Nakikita ko doon minsan nakaka-bless na nangyari pala to 10 years ago, 'di ba? So, dahil doon marirealize mo how thankful you are doon sa ginawa ng Lord sa atin. So, regularly thanking God for His blessings helps us to foster a joyful heart even in difficult times. Kasi magagamit mo yun mababalikan mo yun na ay, oo nga Lord, no, ito palang sitwasyon na to, I'm always almost to give up. Magpapakamatay na ako or babaksak na ako supposedly or hindi ko na alam ang gagawin ko pero tinulungan mo ko during that time. And then yung problema ko ngayon, ganun kaliit lang. So I know that my Lord is a bigger God. He's bigger than my problem.
So we have to practice gratitude. Patuloy mong alalahanin ang ginawa ng Lord sa buhay mo. So ito yung mga questions na gusto kong iwanan sa atin tonight. Sana before you sleep, yan, at yung makikinig nito online. So, i-meditate mo tong mga challenge questions na to. So number 1, how can you find joy in your current circumstances? Even if they are challenging. Kaya nga wag natin ismolin. Iba-ibang sitwasyon natin sa buhay. Merong hirap, merong kabigatan sa finances, 'di ba? Merong may sakit, merong karamdaman, merong broken-hearted, merong feeling nila nag-iisa na lang sila sa mundo. Meron sa atin na feeling nila ang layo-layo na nila sa Panginoon. Pero sabi dito, paano mo ba mahanap yung kaligayahan in your current situation kahit na sa tingin mo napaka-challenging, napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon? Pangalawa, what are some practical ways that you can strengthen your relationship with Christ to experience deeper joy? Na kahit na may problema ka, maligaya ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. So, paano mo may strengthen yung relasyon mo sa Panginoon? Pangatlo, how does gratitude play a role in your daily life? And how can you cultivate it more intentionally? Yan. So sabi ko, it has to be intentional. Kailangan na patuloy mong pinapaalala sa sarili mo yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay po natin. And then the last question, reflect on a time when you experienced profound joy in your faith. What contributed to that experience and how can you seek to replicate it? 'Di ba? May maganda ng ginawa ang Lord sa buhay mo. At minsan nakakalimutan natin. So paano natin 'yun mababalikan at muling ma-experience? Yung time na on fire tayo sa Panginoon, yung time na talagang ibibigay natin ang buong buhay natin sa Panginoon, 'di ba? So balikan po natin 'yun and try to replicate that. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat nga na yung joy na pinag-aralan po namin tonight, nasa puso't kalooban na ng bawat isa sa amin. Alam namin, Lord God, na kayo po ang joy na ito. Alam namin, Lord God, na patuloy na sasamahan nyo kami, tuturuan, tutulungan kung ano man po yung mga pinagdadaanan namin sa buhay. Dalangin po namin, O Father God, na patuloy na manatili sa amin ang kaligayahan ng gagaling sa inyo. Patuloy naming maalala yung tinapos na pong gawa, yung kagandahang loob ninyo sa bawat isa po sa amin. Patuloy na mangusap ka sa amin individually, personally. Patuloy na ma-experience namin ang miraculous intervention and blessing na nanggagaling sa inyo in our finances, in our emotions, in our health, Panginoon Lord God, even in our relationships. Alam po namin, Lord God, na ang lahat ng ito ay makakapangyari sa inyo. At kayo po ang Diyos na all-knowing, all-powerful God. Kaya Lord, salamat sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.